Amang Diyos na Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' kung hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapakimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makita ka mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede pang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang gabi. Ngayon po ang ikalawang araw po ng pagdalaw ng imahin po ng mahal na pong Jesus Nazareno. At tamang-tama po ngayon po ay Biyernes. At alam po natin ang Biyernes ay araw ng Quiapo. Ang Biyernes ay araw kung saan ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno tumutungo sa Quiapo, nagbibigay parangal, papuri at pasasalamat sa ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya pwede po ba natin bigyan ng malakas na papugay at palakpak ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno? Magandang mapagnilayan mga kapatid, na ang pagdalaw po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parokya ay hindi lamang po isang simpleng pagdalaw ng imahin ni Jesus. Bagkus ito'y pagpapaalala sa atin na sumasa atin ang Panginoon. Kasi ho mga kapatid, baka makita natin na ito'y simpleng pagdalaw lamang. Pero baka makalimutan po natin mga kapatid na ang pagtungo niya sa ating komunidad, ang pagtungo niya sa ating parokya, nawa magdulot ito sa atin ng pagbabago upang tunay na sumaatin ang Panginoon. Alam niyo ho, sa simbahan ho ng Quiapo, kapag nagdadala po kami ng mga imahen sa iba't ibang parokya, nakatutuwa po, puno ho ang simbahan. Nakatutuwa ho, marami ho ang humahawak sa imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero alam niyo po kung anong nakakalungkot? Pagkaalis ng imahe ng Nazareno, yung napakadaming tao, hindi mo na makita sa simbahan. Kaya sana ho nagsisimba tayo ngayong araw na ito, hindi lang dahil nandito ang imahen, bagkus tunay na pagpapaalala sa atin na dapat sa puso natin tunay na sumasa atin si Jesus. Okay po ba yon? Parang ayaw po ninyo. Okay po ba yon? Kaya may tatlo po akong suwestyon
upang magandang mapagnilayan po natin base po sa ating ibanghelyong napakinggan. Tandaan po natin mga kapatid, nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo po ay nilikha ng Diyos na mabuti at maganda. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay nilikha ng Diyos bilang kanyang kawangis. Tama po ba? Pero aminin din po natin mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay nagkakamali. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nagkakasala. May mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay nanghihina sa ating buhay pananampalataya. Tama po ba? May mga pagkakataon nagkakasala ka. May mga pagkakataong mahina ka. May mga pagkakataong puno ka ng pagkakasala at pagkakamali sa buhay. Pero ang tanong, marunong ka pa bang umamin sa pagkakamali? Kasi minsan baka akala natin, sapat na sa atin na alam natin na nagkakamali tayo. Pero hindi naman tayo nagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa natin. Why? Because most of the time, we also become proud of nagiging mayabang tayo. At minsan kapag tayo ay nagiging mayabang, ang nakikita na lang nating kamalian, hindi ang kamalian ng sarili natin, hindi ang kamalian ng kalooban natin, kundi ang nakikita nating pagkakamali ay ang pagkakamali ng iba. Minsan may nabasa akong isang kwento. Meron daw pong mag-asawa na nag-aalmusal isang araw. At habang nag-aalmusal po, yung mister tumingin sa bintana. At pagtingin niya sa bintana, nakita niya yung sampay ng kanilang kapitbahay. Kaya sabi niya dun sa kanyang misis, sabi niya, "Honey, kilala mo naman 'di ba yung si Kumare? Sabihan mo nga na ayus-ayusin naman yung kanyang paglalaba. Kasi tingnan mo, ang dumi-dumi ng kanyang nilaban." Sabi naman ng misis, "Sige ho, sige, pagkasabihan ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataon." Kinabukasan, nag-aalmusal ulit mag-asawa, at sabi ng mister sa kanyang misis, "Buti na lang, honey, nasabihan mo si Kumare na laban ng maayos yung kanilang mga damit." Ang sabi ng misis, "Hindi ko pa nasasabihan." "Pero bakit luminis yung damit?" sabi ng mister. Anong sabi ng mister? "Nilinis ko lang yung," sinabi ng misis, "nilinis ko lang yung bintana natin." Sino ang may pagkakamali? Sila bilang mag-asawa. Mga kapatid, ang kapakumbabaan ay pag-amin ng ating kakulangan. Ang kapakumbabaan ay unahin, tingnan ang sarili bago tingnan ang pagkakamali ng iba. Ang kapakumbabaan ay nagtuturo sa atin na kung tunay na sumasa atin ng Diyos, may kahinaan, may kakulangan, may pagkakamali at may pagkakasala, kaya pa ding bumawi. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang kapakumbabaan ay nagtuturo sa atin na tunay nating kailangan ng Diyos. Ang isang mayabang na tao, hindi niya sasabihin kailangan niyang ibang tao. Ang mayabang, lagi niyang sasabihin, sino ang magaling? Siya lang. Ang mayabang, sasabihin niya, wala akong kailangan sa ibang tao. Pero ang mas nakakalungkot sa isang taong mayabang, kapag sinabi niya, hindi niya kailangan ng Diyos
sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang pagdalaw sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, nangangahulugan na dapat kung gusto natin siyang tunay na matanggap sa buhay natin, magkaroon siya ng puwang sa ating mga puso. Kaya nga magandang tingnan mga kapatid, sa mga oras na ito, ano po ba ang laman ng inyong puso? Ano po ba ang laman ng inyong kalooban? Baka ang laman ng puso, inggit. Baka ang laman ng puso, galit. Baka ang laman ng puso, hindi pagpapatawad. At kung ganyan ang laman ng puso natin mga kapatid, ang tawag po dyan, kayabangan. Pero sa kapakumbabaan mga kapatid, hinahayaan natin si Jesus sa ating mga puso at tunay nating sinasabing, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Jesus. Pangatlo mga kapatid, sa kapakumbabaan, tunay tayong nagbabago. Ang mayabang, ayaw niyang magbago. Pero kung merong kapakumbabaan sa puso ng bawat isa, meron dapat yang dulot na pagbabago. Pwede po ba ako magtanong, sino po ang nagsisimba sa inyo araw-araw? Sana hindi na lang ako nagtanong. Ano? Meron mang iilan, no? Sino po sa inyo ang nagsisimba tuwing araw ng linggo? Madami. O sana lahat tayo nagsisimba tuwing araw ng linggo. Bakit ko tinatanong sa inyo to? Naalala ko kasi, nung ako po ay batang pari pa, meron ho doong isang ale na kapag ako po ang nagmimisa, nagsisimba din siya. Kapag 5 beses po ang misa ko tuwing araw ng linggo, 5 beses din siyang magsisimba. Kala ko nga ho nung una, stalker eh. No, hindi naman. Pero isang araw, lumapit siya sa akin at sabi niya sa akin, Father, alam mo kapag ikaw ang nagmimisa, gustong gusto kita. Para ka kasing si Jollibee. Sabi niya. Pero sabi ko sa kanya, bakit naman ho? Sabi niya. Pero sabi niya, Father, alam mo may isa akong problema sa'yo. Sabi ko, ano yun? Hindi ka nagbabago ng homily? Yung misa mo kaninang 6:00 ng umaga, yung sinabi mo doon, pareha sa misa mo ng 10:00 ng umaga. Sabi ko, totoo naman. Kasi pag araw ng linggo, minsan isa lang ho ang homilya ko para na po yun sa lahat ng misa. Sabi niya sa akin, hindi pwede yan. Dapat iba-iba. Parang kailangan ako pa yung mag-adjust sa kanya, ano. Pero sabi ko sa kanya, Nay, pwede bang ako naman nang magtanong? Sabi niya sa akin, sige ho, ano ho ba yun, Father? Sabi ko sa kanya, Nay, sa pagsisimba ho ninyo araw-araw, at tuwing linggo, 5 simba po kayo. Yung ugali niyo po ba, nagbago na? Sabi ho sa akin doon sa una ko pong parokya, mula daw nung kinausap ko yung ali ng ganon, hindi na daw po nagsimba. Lumipat daw po sa Paranaque. Baka ho nandito siya. Pero tanungin ko po ulit, sino po ang nagsisimba araw-araw? Kanina medyo madami-dami ho kayo ha. Tuwing araw ng linggo. Wow! Pero meron po ba itong pagbabagong nadudulot sa atin? At kung meron itong pagbabagong nadudulot sa atin, yun po ang tinatawag nating kapakumbabaan. If we always allow Jesus to change us for the better,
And that is what we call humility. Mga kapatid, nakakalungkot ng isipin, minsan po, kung sino pa ang tinatawag nating taong simbahan, sila pa ang masamang ugali. Sorry ho, makakauwi naman ho ako sa Quiapo, di ba? Kung sino pa minsan ang tinatawag nating taong simbahan, sila pa ho ang chismoso at chismosa. Kung sino pa mo minsan ang nagbibigay ng komunyon, sila pa po ang may 3 asawa. Ay, wala ho yun, ha? And what is my point here, my dear brothers and sisters? In humility, with the visitation of the image of the Black Nazarene, sa pagbisita po ng imahe ng Jesus Nazareno, pinapaalalahanan po tayong magpakumbaba. At ang pagpapakumbaba, nagdudulot ng pagbabago. 3 bagay, mga kapatid, ang pinaalala sa atin ng pagbisita ni Jesus. At ano po ang 3 bagay na ito? Magpakumbaba, magpakumbaba, magpakumbaba.